Kahit nagsishare ka ng kabutihan, tandaan mo, hindi lahat gusto ka. Mayroon at mayroon pa rin kukontra sa'yo. Hello, good morning mga Opians. Medyo matagal-tagal na rin na hindi natin ito ginagawa. Kaso parang naano ko kasi na hindi ko na ito ginagawa. Parang wala nang kalaman-laman yung utak ko. Para akong, ano ang tawag dun? Para akong natidrain. Tapos yun, nanghihina. Kaya balik na naman tayo sa ating mga ginagawang pakonti-konti para matulungan ang ating sarili at saka matulungan na rin yung mga kasamahan nating Opians para matulungang maibaba yung mga iniinda at iniisip ng masama. So, good morning sa inyong lahat. Kung sino mga Opians dyan, mag-chat naman kayo or mag-comment naman kayo para malaman ko kung gaano kay karami. So, bagong lahat, inom muna tayo ng juice. Adlife juice. Ano pa, maaga pa. Wala pang alas 8, kaya pwede pa tayong maglaro-laro ng konti. Wala pang duty. Okay, inom mo na. May nakita lang kasi akong post na gusto kong i-share sa inyo. Ang sabi dito, how to know your strength. Tapos hindi ko na lang elaborate masyado kung ano, basta ang pinaka root nito is yung sana ba yun? Nalito na tuloy ako. Yan nga, wala nang laman ng utak. Oops, good morning daw, sabi niya. Okay. Yan, dito na. Sa business kasi natin, di ba business natin, mahirapan tayong magpaintindi sa mga tao. Kasi nga, si business natin, kunti-kunti lang yung nakakalam. Tapos mayroon pang iba minsan na iniisipan tayo ng masama. So, ganoon talaga. Wala tayong magagawa. Okay? Siya nga pala, meron pala ako dito additional na pang pressure ng air. No? Lakas umusok. Okay? How to know your strength. Yun ang title nito. Tapos, yan. 92% daw sa ginagalawan nating business. Ang pinaka-common yung mga anomaly. Siguro nga, totoo nga siguro kasi ang dami, di ba, sa business natin, kahit ng mga kasamahan natin, nagha-hype, tapos merong iba na kahit ano lang yung sinasabi, basta makapagpasok lang ng bagong member. Kaya totoo nga talaga, siguro mga 92% daw sa business natin na pinaka-common yung may mga anomaly. Tapos, ano pa ba? Sunod. Tapos, ano ba yan? Talagang napupula. Kawawa na itong utak na ito. Sadly, one of these mga ginagawa natin or ginagawa ng ibang tao, destructive yan. Nakakasira sa company, nakakasira sa
sa atin na naging matino sa business natin. Mga 98% destructive. Tapos tragically yung hype at saka yung hopium. Ano ba yung hype at saka yung hopium? Di ba karamihan sa karamihan talaga sa business natin, ang daming nang-hype para lang maparami ang pasok. Kaya mahirap talaga. Ano naman itong hopium? Tingnan natin. Sinulat ko kasi kung anong meaning ng hopium para hindi ko malimutan. Hopium, an addiction to false hope. Di ba? Addiction to false hope daw. Yun ang ibig sabihin ng hopium. Maraming tao sa business na ginagalawan natin, ginagawa ito. Hopium palang tawag doon. Addiction to false hope. Nagbibigay sila ng pag-asa sa mga tao na wala namang katuturan. Di ba? Ano pa ibig sabihin nun? The state of wallowing in self-pity combined with the delusion of potential fame and greatness. No? English yun Di ako nakaintindi. Kayo na lang bahala intindi. Diretso na tayo. Ito hindi to sa akin. Nakita ko lang to sa mga one of the mga vlogs. Tapos gusto ko lang i-share kasi nga parang tingin ko parang maganda magandang i-share. Tapos ano bang pinakauna? How to know your strength. Ang pinakauna niyan is ang tagal Yan. Number 1. When we chase money, it runs. When it does, we get discouraged. Di ba? Kung hahabulin daw yun natin, kung naghahabol tayo sa pera, tatakbo din yun. Di ba? Tapos, minsan, pag hindi mo na mahabol, madi-discourage ka. Sisira yung business mo. Wala na. Bye-bye na. Bye-bye. Tapos, pupunta ka na naman ng ibang company, magtatanim ka na naman doon. Tapos wala na naman, or di kaya nandito ka pa rin sa company ito. Tapos yung mga pinasok mo na isinama mo sa business mo, pagkatapos mo silang papasukin, pinabayaan mo, tapos maghahanap ka na naman ng iba. Dito pa rin sa company to, yung umiiral pa rin yung tanim ng tanim, tapos hindi naman dinidiligan, hindi ninonurture. Kasi nga, naghanap ng agila. Ayoko ng manok, gusto ko agila. Alam mo ba, sa business natin, mas maraming manok, mas hindi ka nahihirapan. Kasi karamihan sa mga manok, user yan. Lagi ang nagpo-purchase, tapos hindi yan nag-iisip ng pera, basta ang sa kanila gumaling lang. Di ba? Aanhin mo yung mga agila. Ang dami mong agila. Tapos, hingi naman ng hingi. Kasi nga tapos hindi pa nagpapaturo kasi mas magaling sila sa'yo. Mas mabuti pa yung mag-nurture ka ng mga sisiw, palalakihin mo, tapos pag lumaki na, pwede mo na silang pabayaan. Tapos pag may problema yan, babalik din sa'yo. Ibig sabihin, nire-respeto ka pa rin nila. Kung hanap ng tinatawag mong agila, yun, useless din. Kasi nga, sila, lumilipad sila mag-isa. Tapos, pag ayaw na nila sa'yo, lilipat na naman sila ng ibang company. Pinabayaan ka na. Hahanap ka na naman ng ano. Kaya, kung ano man darating, kung mayroong isang sisiw, mayroong isang manok, mayroong isang agila darating, pareho lang ang pagtingin mo sa kanila kasi nga, pareho lang naman silang pareho lang naman na ipinasok mo sila sa business mo. Kaya pareho lang para walang lamangan, walang magagalit, walang magsisisi na ganito ganyan. Pero sa totoo lang, lahat ng mga user, karamihan sa kanila hindi yan naalis sa pwesto mo.
Tapos, bumibili yan ng product. Tapos yung product mo, ang product mo, yun yung pinaka nagtatagal. Hindi yung yung gusto lang kumita. Mas mabuti yung gustong kumita, gustong gumaling, nandun lahat, di ba? So, number 2. When we serve and create value everywhere we go and everyone we meet, money flows. So, ibig sabihin kung nagsiserve ka, tumutulong ka sa kanila, hindi ka naghahabol ng pera, mas madali pa daw yun. Mas ang pera lalapit sa'yo. Di ba? So, next. Ayaw na mag-next Tapos ito naman. When we discover how to focus on people first, connection occurs. Tapos, we never burn bridges with friends or relatives. Ito yung number 3. Ano ibig sabihin nun? Kung mag-focus daw tayo dun sa when we discover how to focus dun sa mga tao, ibig sabihin ng focus, ma-discover natin kung, ma-discover natin kung paano sila tulungan, tapos mag-create tayo ng connection, hindi natin sila pababayaan. So walang tulay na masusunog. Tapos hindi ka iwasan ng kaibigan mo, mga relatives mo. Wala na daw NFL club. Ano ba yung NFL club? No friends, walang kaibigang madidihado. No friends left. So, walang kaibigang madidihado. Walang iwanan. Pero, nag-i-exist lang ito sa mga taong hindi mo sinabihan ng tama or sa mga taong greedy. Yung mga taong ang gusto ay kumita lang ng pera. Diba? Number 4. We will have the courage to measure our thoughts and maximize our strength and radically alter our unhealthy habit of thinking. So, experience the result. Ibig sabihin ito, English na naman kasi mahirap. Oh no! We will have the courage to measure our thoughts. So, natay katapos. Nagbisaya na ako. Meron tayong capability na i-measure or i-maximize ang ating lakas. Tapos, radically alter our unhealthy habit, yung mga habit natin na walang katuturan, walang mapupuntahan. Tapos ma-experience natin ang magandang result. Diba? Next, we understand that no one gets to skip the work of creation. We understand that we can use our gift of vivid visualization constructively. So yung mga gift natin kung paano natin i-visualize ang ating business sa tamang pamamaraan. Create passion-driven. We can engage in fantasy and our work will be boring. Diba? Mundane and difficult. Mundane, hindi makatao. Diba karamihan kasi, yung mga ibang tao kasi, yung sinasabihan nila, yung mga invites nila, sinasabi yung mga fantasy word. Ano ba ibig sabihin nun? Yung bang para kang nanliligaw ng babae na sinasabi mo, ibigay ko sa iyo ang buwan at mga bituin. Yung lang katotohanang pangyayari ibibigay mo. Lakas ng uso ko. Dito kaya para may effects, you know. Yan. Para may effects. O, dito na lang. Diba? Next.
this is a worthy profession. We understand that the core of it, sa business natin, may dalawang tao, ikaw at saka yung pinasok mo. And then, with whom we are connected. Diba? Ang business natin, makipag-connect sa iba't ibang klase ng tao. And then, mas maganda na ikaw at saka yung gusto mo i-connect, pareho tayong magiging happy. Hindi sa bandang huli, ikaw lang yung nagkakapera, ikaw lang yung umasinso, tapos yung in-invite mo hindi. Diba? Mas mabuti yung tayong lahat, papunta doon sa stardom, papunta doon sa kung saan man tayo gusto makarating. Okay? Yeah. Next. Pa ba? Ano pang sasunod? That we maximize the habit of thinking that has been sabotaging our effort. It is the heart of identifying the strength. We will want to maximize the habit of thinking that have been sabotaging our effort. Nahirapan na rin ako mag-Tagalog. Parang wala na talaga, mahina na talaga yung utak ko. Wala nang kulang na sa practice. Hanap lang tayo ng ibang meaning para mas madaling i-explain. Let us focus on changing our cry so that success can be ours. Ano ba yung ibig sabihin ng focus on changing our cry? Focus sa atong mga needs, focus sa ating mga wala na. Laging wala. Ang daming wala ng vlog na to. Focus sa changing our cry, sa ibig sabihin, i-focus natin ang ating sarili doon sa yung sa ating mga hinanakit o sa ating mga kailangan. Focus natin doon sa kung saan man makatulong din tayo sa iba. Hindi lang yung sarili natin ang tinutulungan natin. Let us be intentional creators of our lives. Okay? Kasi nga, based on sa Bible, di ba? For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and say to you, do not fear, I will help you. So Isaiah 41:13. So kung may may pagtiwala ka sa kanya nasa taas, ayusin mo yung tama, trabahuin mo yung tama, hindi yung basta magkapira lang ako, bahala na yung iba dyan. Ayoko na suportahan yan, tamad naman. Hindi mo lang kasi alam yung mga tao mo sa baba, naghihintay lang yan kung kailan kaya ako tutulungan nito, pinasok niya ako dito, pinabayaan naman. Di ba? Kasi nga, kung ano ba talaga? Parang ang hina talaga ng utak ko. Sobrang hina talaga. Kaiinom ko lang ng juice ngayon, kaya kapihan kaya natin para mainitan yung sikmura. Kapi to kapi. Adlife. Kopi adlife. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God, and I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Righteous right hand. Isaiah 41:10. Ito yung sinasabi dun sa Bible. Bible on the power of belief. The power of belief. So, kailangan mong
ipaintindi sa mga tao mo na kailangan mong maniwala na ang ginagamit nating AdLife juice, AdLife coffee ay nagpapagaling sa ating katawan, sa ating isipan, sa ating puso, o sa ano pa man sa buong katawan natin. Ang minsan kasi sa iba, iniisip nila na nagpapagaling ito sa aking utak, kaya gagamitin ko ang utak para lukuhin ng ibang tao para ako lang ang magkapira. Hindi tama yun. Kailangan, saan ba yung heart? Dito ba yung heart o dito? Basta kayo nandito sa gitna. Kailangan ito din minsan mag-coincide itong dalawa. Magkakaintindihan, kasi pag hindi ito nagkakaintindihan, wala na, lagot na. Kawawa ka. Di ba? Kasi ito emotional to. Hindi ito ang emosyon nito, hindi niya alam kung happy siya o hindi. Kailangang ipaalam ni utak. Alam ni utak kung paano to kumikilos. Pag ito ang kumilos, tapos sabayan ng utak, gaganda pa ang buhay mo, marami kang matulungan. Kahit kunti lang kinikita mo, hindi ka magkakasakit. Pero pag ang mga ginagawa mo para ka lang magkapira, nag-o-offer ka ng kung ano-ano, tapos nang-hype ka pa, ang mangyayari sa'yo, kahit ilang juice pang kakalkalin mo, iinumin mo araw-araw. Kasi nga, nagsishare ka ng pang-hype, nagsishare ka ng nakakasira sa ibang tao. Hindi ka asinsyo. Tatanda ka ng paurong. Wala, hindi ka asinso. Kaya mas mabuti talaga na i-share mo ang business natin ng tama. I-share mo kung ano man ang mayroon, yung totoong mayroon. Huwag kang mag-share ng wala sa sinasabi ng company. Di ba? I-share mo siya ng mabuti. Ganun na talaga. Ako nga, talaga na hindi na nga ako nagpapacheck up eh. Pero minsan nagpapacheck up kasi may check up naman kami taon-taon. Dati kasi ang sugar ko talagang hindi ko makontrol, pero ngayon kontrolado na. Minsan nga masubrahan pa ako sa pagkain. Tapos ngayon kumakain pa ako ng ice cream. Noon hindi na, pero soft drinks hindi ko na kaya balikan. Ayoko na talaga ng soft drinks. Diabetes kasi ako, kaya yun. Ito na lang ang ininom ko, at saka itong AdLife coffee. Pero ngayon nag-uumagahan ako. Dati kasi hindi ako nag-uumagahan, pero ngayon parang yun nga, dahil na rin sa stress siguro sa trabaho na walang trinatrabaho. Kaya yun, medyo stress ng konti, kaya kailangan ko mag-umagahan para lumakas. Tapos para maibalik ko na rin yung dati kong ginagawa, katulad nito. Tagal ko na rin itong hindi ginagawa kasi. Diba? So, dito na lang. Sana naintindihan nyo yung sinasabi ko. Kasi ako parang nangangapa pa rin, kakabalik ko lang kasi. Hindi ko parang kulang yung mga sinasabi ko. Sana makatulong. Balikan ko lang yung number 1 at saka number 2, yun kasi ang pinaka maganda para sa akin. Ito. When we chase money, it runs. So pag naghahabol ka sa pera, tatakbo yan. Tapos pag hindi mo siya mahabol, ma-discourage ka. Pero when we serve and create values everywhere we go and everyone we meet, ang pera papasok, lalapit sa'yo. Kasi nga marami kang natulungan. Pero kung nandyan ka lang sa bahay, wala kang ginagawa, hindi ka nagsishare,
wala ding mangyayari. Para ka ring stagnant, di ba? Pero kung nandyan ka sa bahay tapos meron kang internet, pwede mong gawin ng ganito. Wag ka lang magbaka sakali. Ang importante na i-share mo yung natutunan mo. Opinions man yun o hindi. Basta ma-share mo lang yung natutunan mo. Darating din ang panahon na mayroong sasama sa'yo kasi nga nagsishare ka ng kabutihan. Pero isa lang, mayroon pa ding isang dapat mong malaman. Kahit nagsishare ka ng kabutihan, tandaan mo, hindi lahat gusto ka. Mayroon at mayroon pa rin kukontra sa'yo. Katulad din niya nag-share ka ng kasamaan, mayroong may gusto sa'yo at mayroong hindi gusto sa'yo. Pag nag-share ka ng kabutihan, mas marami ang may gusto sa'yo kaysa kaysa taong hindi ka gusto. Kaya yun, mas mabuti kang mag-share na lang na mas mabuti, di ba? Mas mag-share ka ng mabuting gawa. Tapos ipakita mo rin sa tao na sa mga kapitbahay mo na ganito ganyan na kung wala ka naman lang masabi ng mabuti, di huwag ka nang magsalita. So, okay? Dito na lang. Salamat sa inyong panunood. Okay? Ang hirap pala nito. Talagang, nahihirapan na talaga ako. Tagal ko na kasi ito di ginagawa. Kaya, salamat sa inyong lahat. Aga. Oh, bye-bye. Thank you very much. To God be the glory. Okay, bye-bye. Thank you.